Hello mga kabuhay! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa katangian ng isang bulkan. At ano-ano ba ang iba't ibang uri ng bulkan at paano ito sumasabog? Kaya sama-sama nating alamin mga kabuhay. Unang tanong, saan ba nagmula ang word na volcano o bulkan? Una nating sagutin, saan ba galing ang word na volcano o vulkan? It is from the Latin word na vulkan. So yung term po na volcano ay isa po itong island in Sicily na after the Roman god of fire na vulkan. So dun po ito nagmula yung word na vulkan or volcano. Definition ng volcano is an opening in the Earth's crust which allows hot magma, ash, and gases to escape from below the surface. Kaya mga kabuhay, ang volcano is an example of extrusive volcanism. Mga kabuhay, ang volcanism, ito po ay tumutukoy sa mga discharge na magma and hot water and steams galing po sa ilalim po ng ating mundo. Dahil may iba't ibang uri po ang volcanism. So meron pong volcano, merong geysers, may fumaroles, and mga hot spring. So, ang volcano, isa po siyang uri ng extrusive volcanism. Alam niyo ba mga kabuhay na merong 800 na mahigit na mga active volcano sa buong mundo? At 75% po nito ay matatagpuan sa Ring of Fire, which is a band of volcanoes circling the Pacific Ocean. So, saan ba makikita itong Pacific Ring of Fire? Andito po ang mapa ng Ring of Fire at kasama po ang Pilipinas na nakapaligid po dito. Coast of America, Chile to Alaska, Andes Mountain, Central America, Mexico, California, the Cascade Mountains, and the Aleutian. Dito po yon. At nagko-continue po ito sa East Asia. Ito po ang Japan, Philippines, Celebes, New Guinea, the Solomon Island, and New Caledonia. At mga kabuhay, umaabot din po ito sa New Zealand. So, yan po ang Pacific Ring of Fire. Next question po natin mga kabuhay, ano-ano ba mga features ng isang bulkan? Ano-ano ba ang mga parte ng isang bulkan na makikita po natin? Number 1 po, meron itong cone. So, it is usually composed of mixtures of lava and pyroclastic material. So, mamaya po, i-define po natin ano ba itong lava at ano ba ang pyroclastic debris o materials. So, saan po matatagpuan ang cone? Ito po. Mga kabuhay, depende po sa viscosity o yung lapot po ng magma na galing po ito sa loob ng bulkan. Kasi magma is the molten rock. Kapag lumabas na po ito, lava na po yan. So, depende po yan kung ito ay slow moving or fast moving, mga basaltic magma. Pangalawa po sa features po ng isang volcano is the vent. It is the opening through which an eruption takes place. So, ibig sabihin, ito po yung main part no ng isang bulkan na nagsusupply po ng magma na galing dito po sa magma chamber. So ito po ay makikita sa pinakatuktok ng isang bulkan at pwede din po itong straight or medyo may pa-arc or convoluted. Number 3 is the magma chamber. Ito po yung nasa ilalim. So below the surface po ng ating crust. So the large underground pool of liquid rock found beneath the Earth's crust. So mga kabuhay, andito po ang mga magma or the molten rock. Next po natin is crater, a basin-like depression over a vent. So, yung vent, pinaka-top po ng ating volcano. So, yung crater, ito po yung depression o yung medyo lubog dun sa pinaka-vent. Dito po nag-strike yung mga magma, no, punta po dito sa cone. Next is caldera, a volcanic depression much larger than the original crater. So, ito po, makikita natin, medyo nauka na po, no, yung kanyang pinaka-crater. Tapos, andito din yung vent. At yung caldera, mas malaking sakop. Compare po natin do sa original na crater ng isang bulkan. Next natin mga kabuhay is lava. So, nabanggit po ito dun sa definition natin ng cone. Ano po ang ibig sabihin ng lava? Is a molten rock emerging as a liquid onto Earth's surface. So, ibig sabihin, pag yung molten rock ay nasa loob pa ho ng bulkan, magma po yun. So, pag once na nag-flow na to palabas, ang tawag na ho natin is lava. Mga kabuhay, ang temperature po ng lava ay umaabot po ito ng 700 degrees Celsius. So, ganun siya kainit. Next is seal. It is known as intrusive. So, meaning nasa loob po ng bulkan. No, sheets, they are solidified lava flows that originally force their way between and parallel to older layers of rock. So, saan po natin ito makikita? So, nandito po siya sa loob mismo ng
bulkan, sa flank ng bulkan. So, ang tawag po natin dyan ay seal. Next po is the conduit, channel or pipe conveying liquid materials such as magma. Saan po natin makikita ang conduit? So, makikita po natin sa taas po ng magma chamber. So, dyan po, nagbabranch na po yan kung saan po mag-flow, no, yung molten rock natin. Next po ay flank, the side of the volcano. So, ito po, yung right side saka yung left side, flank po ang tawag natin. Next is the ash or the volcanic ash or ash cloud is composed of pulverized, mga durog, no, na rock and glass created during eruption. So, ito po yung ash na lumalabas po sa vent at saka sa crater or caldera ng isang bulkan. Next is the aerial bombs. So, makikita po natin ito nasa taas. The chunks of lava blasted into the air that solidify before reaching the ground. So, meron pong mga lava na nagpo-flow sa gilid. Meron din pong tumatalsik, no, pataas. So, once po na na-reach po yan sa ground, medyo solid na solidify na po siya because of the air. Kaya tinawag po siyang aerial bombs. Next is the tetrafall. Iba po ito dun sa aerial bomb. So, it is the ejection of the small rock fragments from volcano into the atmosphere. So, iba't iba pong mga rock na galing po sa loob ng bulkan ang ine-eject, no, pag sinabi po nating tetrafall. So, may mga pumice, may mga crystal, may mga lithic material, scoria. So, yan po yung mga components po niyan. Kasabay po nung pinaka-ash clouds po ng isang bulkan. Next po is the pyroclastic debris or solid rocks blown from the vent of a volcano. Imagine niyo mga kabuhay na bukod po dun sa ash clouds, sa aerial bombs, diba? Mga magma na nag-flow as lava. So, meron po mga solid rocks na inilalabas din po na may init na sometimes 700 degrees Celsius to 1,000 degrees Celsius yung init nito. At mabilis po kapag ito ay inilabas na, no, nag-flow na outside na sa volcano. So, mga kabuhay, ang tawag natin dito ay mga pyroclastic debris. Next po is lahar. Makikita po natin sa bandang Central Luzon, no, dito sa Pampanga. So, it is also called mud flows. So, they are flowing mixture of volcanic debris. Pag nahalo na po yung mga debris, no, na inilabas po ng bulkan, mga ash, mga rocks, no, yung mga pyroclastic debris. So, nahalo na po sa tubig at nag-flow na po ito. So, ang tawag po natin ay lahar. Next po ay ang nuée ardente. Okay, it's a French word meaning glowing clouds. So, makikita po natin na napakalaking clouds, no, ash clouds na inilalabas po kapag once na pumutok na ang isang bulkan. So, it's a turbulent, fast-moving cloud of hot gas and volcanic ash. Kaya mga kabuhay, yan po ang mga features o mga word na vocabulary din po, no, na makikita po natin sa isang bulkan at kung ano ang tawag dun sa mga debris na inilalabas po sa pagputok ng isang bulkan. Kaya mga kabuhay, ito po yung first part ng topic natin about volcanoes. So, sana po naintindihan natin na may mga instrument po na ginagamit po ang mga scientists para ma-monitor din po ang mga volcanic eruption activity or para ma-analyze din po yung mga debris na inilalabas po ng isang bulkan. Kaya mga kabuhay, kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Share nyo din po. Abangan nyo po yung part 2. So, God bless everyone. Bye!